Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Kabanong, ang inyong tagapagsalaysay ng mga kwento ng mga misteryo at kababalaghan, mga kwento ng mga multo at aswang, mga maligno at mga kakaibang pangyayari at mga nilalang. Dito lamang sa Aklat ng Lagim na pinamagatang Ang Mangingisdang Aswang, ikatlong yugto. Mga totoong kwento ng lagim ni Kabano. At dahil sa taglay niyang kapangyarihan bilang isang uragon na aswang, lumakas ang kanyang pang-amoy. At amoy na amoy niya ang pagkabirhen ni Belen. Ngayon nga ay buo na ang kanyang pasya. Daraanin na niya sa dahas ang babaeng tumanggi sa kanyang pagmamahal. Ngunit bago tayo magpatuloy, pinapaalala ko muna sa inyo na meron tayong pa-shoutout ng mga bagong subscribers natin mamaya sa ating video. Kaya kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, ay mag-subscribe na kayo. Ngayon na! Dahil kung hindi, baka puntahan kayo ng aswang na uragon mamayang gabi. At ngayon, sa ating pagpapatuloy, buo na ang pasya ni Rod. Kukunin na niya ang babaeng tumanggi sa kanyang pag-ibig at pupwersahin niya na ito. Ngunit nang malapit na si Rod, ay bigla siyang natigilan. Naghihiwa ng kalamansi si Belen at kanya itong piniga sa patis upang maging sausawan sa mainit-init na sinigang na ulam nila sa hapunan. At sa tabi ni Belen ay isang pitaka na punong-puno ng barya. Barya na gawa sa tanso. Ito ang mga bagay na nagpapahina kay Rod. Amoy na amoy niya ang asim ng kalamansi. Halos kiligin sa asim ng kalamansi si Rod nang maamoy niya ito dahil sa lakas ng kanyang pang-amoy. Nang hina siya kaagad. Maaring nakapaghanda na si Belen ng pangontra sa mga aswang dahil dumarami na ang mga patayang nagaganap sa baryo nila dahil sa aswang. Nilumipad ay di magawa ni Rod. Kaya pagkapang siyang lumayo sa bakuran nila ni Belen at nang halos naka 500 metro na ang layo ni Rod sa bahay ni Belen, doon lang niya naramdaman ang pagbalik ng kanyang lakas. Kaya nakalipad na siya palayo kina Belen. Gabi-gabi, tuwing nawawala si Rod habang sila ay nangingisda ni Matt, binabalik-balikan niya si Belen. Nagbabaka sakali siya na baka mabitiwan panandalian ni Belen ang pitaka niya ng mga baryang tanso at walang kalamansi sa paligid ni Belen. Doon na niya ito susunggaban. Ngunit nakailang gabi na si Rod na pabalik-balik kina Belen. Ngunit may hawak pa rin siyang mga barya at hiniwang kalamansi. Nagkaroon ng epidemya sa baryo nila Belen at marami sa baryo nila ang naratay sa higaan ng dahil dito. At isa na ron si Belen. Hinang-hina siya at hirap siyang huminga. Ngunit nagkaganod man ang kanyang kalusugan, hindi pa rin nawawala ang mga baryang tanso at hiniwang kalamansi sa kamay ni Belen. Nilagyan pa siya sa magkabilang kamay ng kanyang ina. Hindi lang baryang tanso, kundi mga hiniwang kalamansi. Doon ako nang galing ngayon, Matt. Nakikita ko nang hihina na si Belen. Naaawa ko sa kanya. Kung maaari, tulungan mo naman ako. Mahal na mahal ko si Belen. Gusto ko siyang tulungan upang lumakas siya sa kanyang karamdaman. Kaya ko siyang gumaling sa sakit ng malaria. Ngunit hindi ako makalapit sa kanya dahil sa hawak siya sa magkabilang kamay. Upang makalapit ako sa kanya at matulungan ko siya, kailangan mong tanggalin ang mga ito sa kanyang mga kamay at ibaon mo sa lupa upang hindi ko na ito maramdaman. Nang marinig ito ni Matt na gustong tulungan ni Rod ang babaeng sinasabi niyang mahal niya, ay naawa ito at pumayag siyang tulungan si Rod sa plano niya. Ngunit lingid sa kaalaman ni Matt, hindi sinabi ni Rod ang tunay na binabalak niya kay Belen
na pag natanggal na ni Matt at wala na sa kamay ni Belen ang mga baryang tanso at mga hiniwang kalamansi at naibaon na ni Matt ang mga ito sa lupa, ay papatay na ni Rod ang kanyang kaibigang si Matt at gagahasain na niya si Belen at lalamunin niya ang mga lamang loob ng dalawa pagkatapos. Parang alanganin si Matt na sundin niya ang pinag-uutos ni Rod, pero alam niyang hindi siya papatayin ni Rod hanggat hindi pa nila nakukuha si Belen, kaya ginawa niya ang hiling ni Rod. Dahil naitapon na ni Matt ang baryang tanso at hiniwang kalamansi, bumalik uli si Rod sa pagiging uragon niya. At hindi nga siya pinatay nito at mabilis silang nakarating sa baryo ni Belen. Nagmamadali si Rod dahil ayaw niyang maabutan siya ng pagputok ng araw. Ayaw niyang mabunyag sa maraming tao at makita ang matagal na nilang inililihim na angkan ng mga uragon. Nang nasa harap na sila ng bahay ni Belen, nakita nilang natutulog si Belen sa kanyang kama at hawak-hawak sa magkabilang kamay ang baryang tanso at hiniwang kalamansi. Hinang-hina na si Belen dahil sa kanyang karamdaman. Dahan-dahang umakyat sa bintana at dali-daling tinanggal ni Matt ang hawak-hawak ni Belen at kanya itong ibinaon sa ilalim ng lupa sa ilalim ng hagdan nila Belen. Ngunit hindi niya ibinaon lahat sa lupa ang tanso at kalamansi. Ibinalot niya ito ng isang panyo na bigay sa kanya ni Lolo Impo. Isang tela na kayang harangin at takluban ang anumang amoy na binabalot nito sa ilong ng mga aswang. Kaya naman hindi maamoy ng uragon na halimaw na may daladalang tansong barya at hiniwang kalamansi si Matt. Ginawa niya ito para may panlaban siya sa halimaw. Kung sakaling may gawing masama ang halimaw sa kanya pag nakuha na nila si Belen. Nang bumalik si Matt sa kubo, doon lang niya natitigan ang mukha ni Belen. Napakaganda pala ni Belen. May kung anong pakiramdam ang di niya maipaliwanag na naramdaman niya sa kanyang puso. Ngayon niya lang ito naramdaman sa buong buhay niya. Ito na kaya ang tinatawag na pag-ibig sa unang pagkikita? Hindi pa kasi siya umiibig kahit kailan. Kaya baka ito na nga. Umiibig rin si Matt kay Belen. Dahil dito, naisip niyang iligtas si Belen kay Rod. Hindi niya ito tuluyang ibibigay sa kanya dahil alam niyang mapupunta lang si Belen sa mga kamay ng isang aswang. Hindi man sabihin ni Rod sa kanya, alam niyang papatayin pa rin ni Rod si Belen dahil sa ginawa nitong pagtanggi sa kanyang pag-ibig. Dumating rin si Rod na isang uragon na daladala ang katawan ng isang puno ng saging upang ipalit sa higaan para sa kukunin nilang si Belen. At ang makikita ng mga tao ay hindi puno ng saging, kundi katawan ni Belen na wala ng buhay. Mag-aalas 4 na ito ng madaling araw. Malapit nang pumutok ang araw. Matt, halika na. Bibit-bitin ko na kayong dalawa ni Belen. Pabalik sa baryo natin. Malapit na mag-umaga. Hawak sa magkabilang kamay na lumipad ang uragon pabalik sa kanila. Kinakabahan si Matt. Iniisip niya na baka bigla siyang bitawan ng halimaw habang nasa gitna sila ng karagatan. Ngunit hindi niya alam na may iniisip rin ang halimaw na si Rod. Ngayon ay nasa akin na si Belen. Magagawa ko ng gusto ko sa kanya. Pero nanghihina na ako. Nagugutom na ako. Kailangan ko nang kumain ng lamang loob ng tao. Wala na namang silbi itong si Matt sa akin. Pag dumating na kami sa amin, lalamunin ko na ito bago pa pumutok ang araw. Papalapit na sila sa pampang. Bumibilis ang tibok ng puso ni Matt. Alam niyang may mangyayaring hindi maganda pagkalapag nila sa pampang. Papalapit na sila ng papalapit. At nang nasa tapat na sila ng pampang, inilabas na ni Matt ang baryang tanso at ang hiniwang kalamansi sa panyo. Na naamoy kaagad ng uragon ang maasim na amoy ng kalamansi at ang malansang amoy ng tanso. Inihagis kaagad ng aswang na si Rod si Matt sa buhanginan. Akala mo hindi ko alam ang binabalak mong gawin sa amin, ha? Ang aswang ay mananatiling aswang. Malapit nang pumutok ang araw. Alam kong nangihina ka na at kailangan mo nang kumain ng lamang loob ng tao para lumakas ka. Pero hindi mo yan magagawa hanggat hawak ko ang baryang tanso na ito at ang hiniwang kalamansi. Kaya bitiwan mo na yan si Belen.
Unti-unting lumapit si Matt sa aswang. Papalapit siya ng papalapit. Pahina ng pahina ang uragon. Nilumipad ay hindi na kayang gawin ito ng aswang. Napasigaw ng pagkalakas-lakas ang uragon. At saka inihagis ng aswang si Belen kay Matt. Bumagsak si Belen kay Matt na naging dahilan na mabitiwan at maihagis ni Matt ang bagyang tanso at hiniwang kalamansi sa malayo. Palayo sa aswang na uragon. At sapat na ito upang bumalik ang kanyang lakas. At ito lang ang sanggaling pinakahihintay ng aswang na si Rod. Agad siyang lumipad at dinakma sa liig si Matt. Pasensya ka naman. Hadlang ka sa mga plano ko. Alam mo naman kung gaano ko kamahal si Belen. Pero ramdam ko rin na may pagnanasa ka sa kanya. Unahan mo pa ako. At tama ka. Ang aswang ay mananatiling aswang. Kaya kailangan kitang patayin at kainin ang mga lamang loob mo para muli akong lumakas at mawala ka sa landas ko. Uunahin ko na ang iyong puso. Dinig na dinig ko ang kamot nito sa iyong dibdib. Tumigil ka! Tumago sa dibdib ng uragon. Mula sa likod ang sibat na kawayan na inihagis ni Lolo Impo. Lolo Impo! Mabuti at dumating kayo. Akala ko katapusan ko na. Mula nang makita ko sa mga mata ni Rod nang tiningnan niya ko at baliktad ang aking refleksyon sa kanyang mga mata, nasiguro ko na nung araw na yon na isang aswang ang kaibigan mong si Rod. At doon na nagkamalay si Belen. Nasaan ako? Sino kayo? Ako si Matt at siya naman si Lolo Impo. Iniligtas niya tayo sa aswang na kaibigan kong si Rod. At makikitang nagbago na ng anyo si Rod. Mag-uumaga na nun. Ha? Aswang si Rod. Kaya pala mabigat ang loob ko sa kanya. At ikaw, ano nga ulit ang pangalan mo? Ang sabi ko, ako si Matt. Isa ako sa nagligtas sa iyo sa kamay ng aswang na si Rod. Kaya mo na bang bumiyahe? Ibabalik na kita sa inyo. Ano, kaya mo na ba? Pipilitin ni Belen na tumayo ngunit babagsak siyang muli. Nahihilo pa ako at nangihina. Parang di ko pa kakayaning bumiyahe. Sige Matt, dalhin mo muna siya sa bahay at paiinumin ko siya ng mga dahong makapagpapagaling sa kanyang sakit. At heto iha, napulot ko ang bariyang tanso at hiniwang kalamansi. Hawakan mong mabuti yan. Dalhin mo na sa bahay si Belen at ihahagis ko na lang sa gitna ng karagatan nitong katawan ni Rod para kainin na lang siya ng mga isda sa dagat. At binuhat ni Matt si Belen pauwi ng bahay upang gamutin ni Lolo Impo sa kanyang karamdaman. Sa gitna ng karagatan, makikitang lumulubog na sa gitna ng dagat ang katawan ni Rod. Nang biglang, tumilat ang kanyang mga mata. Buhay pa ang uragon na aswang. Buhay pa si Rod. Nais niyo pa bang ituloy natin ang istorya ng uragon, ang aswang na mangingisda? Mag-comment na lang kayo kung nais niyo pang ituloy ito o papalitan na natin ito ng mangkukulam laban sa asin at kalamansi. Bago tayo magtapos, ay pasasalamatan muna natin sa pamamagitan ng pag-shoutout ang mga bago nating mga subscribers. Sila ay sina Edralyn Vergara, Marites Agrabiador, Binibining Imahinasyon, Igoro Takmismo, Vendetta 13, Shasha Sudario, Dens Dencio, Raquel Andres Pahanel, Full-Blooded Igorot, Ali Vincent, Jaslyn Del Rosario, Awen Kolotsky, Neng TV, Antingera, Creepyman Tagalog Horror Stories, Purple Lady, Carl Brian Maisog, Sam Sam. Sa mga gustong masama ang kanilang mga pangalan sa susunod na shoutout, huwag kalimutang mag-subscribe at huwag din kalimutang pindutin na rin ang notification bell para ma-notify kayo kagad sa mga susunod na videos at pindutin na rin ang join button para maging ganap na kayong kasangga at maaari kayong makatanggap ng limited edition na t-shirt ng Aklat ng Lagim ni Kabanong.
Magkita-kita tayo sa susunod na video hanggang sa susunod na pagsasalaysay dito pa rin sa Aklat ng Lagim ni Kap